Ang banal na Quran ay ginawa ng Allah na pinaka-himala na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Pinasok mo yung karayong, yung nabawas ng karayong na tubig mula dun sa dagat, ay ganun lang mabawasan ang pabunyari ng iba. Rolling, episode 3, take 1, gap 1, and 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana lidinihi alqawim. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal po namin ng mga kapatid at mga giliw namin na taga-subaybay, ipagpatuloy pa rin natin ang ating pagpapaliwanag kung ano ba talaga ang Quran. May mga nabanggit na tayong mga himala, pero hindi pa yun ang pinaka-himala na gusto nating ipaliwanag. Baka dito pa rin tayo sa kahulugan niya. Sabi ng mga scholar, ang banal na Quran ay nurun wa yaqin. Ano sabihin ng nurun wa yaqin? Liwanag at katiyakan. Ibig sabihin, maging maliwanag ang ating landas. Magiging maliwanag ang ating alituntunin ng buhay. Magiging maliwanag ang ating pagtahak ng anumang meron sa buhay na ito. Magiging maliwanag ang ating paninindigan. Magiging maliwanag ang ating sistema, ang ating batas. Magiging maliwanag ang lahat-lahat. Kasi ang magliliwanag nito, ang banal na Quran. Pagkatapos, sabi niya, wayakin, katiyakan. Magiging sigurado tayo sa ano man ang ginagawa natin. Tiyak tayo eh. Kapag nasa atin ang banal na Quran, nasunod natin ang banal na Quran, sigurado tayo na 100%. Sigurado. Tiyak tayo, wala tayong pag-aalinlangan. Dito ang ating tagumpay. Dito ang ating karangalan. Dito ang ating kasiyahan. Dito ang ating lakas. Dito ang ating ibig sabihin, paninindigan. Dito ang ating buhay. Dito ang ating sistema na tamang sistema na tiyak tayo. Walang pag-alinlangan mga kapatid sa sistema naman ng Quran. Kaya, nurun wa yaqin. Isa yun sa kung ano yung Quran. Pangalawa, sabi niya, wa huwal hablul matin. Matibay na taling pinanghahawakan natin. Tali, ano yung sabihin nun? Ibig sabihin yung ating ugnayan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sa pamagitan ng banal na Quran ay magiging matibay. Matibay. Matatag. Matibay, matatag, sigurado. Ganon din. Pagtitibayan din ng banal na Quran, ang ating samahan bilang mananampalataya, ang ating pagmamahalan, ang ating pagtulong-tulungan, ang ating pagdadalamhati sa isa't isa, sa ating, ibig sabihin, paglilingkod sa kapwa, magiging matibay. Sa ating ugnayan, sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapamilya, sa ating kalahi, kapananampalataya,
magiging matibay siya. Ano magpatibay nun? Ang banal na Quran. Allahu Akbar. At sabi nila, wa huwa manhajus salihin. Ito ay pamamaraan, sistema ng mga mabubuti. Ibig sabihin, magiging mabuti ang ating buhay. Magiging masaya ang ating buhay. Magiging sigurado ang ating pamamaraan. Magiging matatag ang ating paninindigan. Magiging matatag. Sigurado ang ating kasiyahan habang tinatahak natin ang buhay dito sa daigdig sa pamagitan ng banal na Quran, kasi ito ang matuwid na landas ng mga mabubuting tao. Allahu Akbar. Fihi akhbarul awwalina min al-anbiya'i was-salihin. At nilalaman din ng banal na Quran ang mga kwento ng mga pangyari sa mga sinaunang mga propeta at mga mabubuting tao. Nandito rin sa banal na Quran. Allahu Akbar. Kaya yung mga halimbawa, mga talambuhay na mga halagang pangyari sa buhay ng mga sinaunang mga propeta, sinaunang mga mabubuting tao, ay nilalahad din ng banal na Quran bilang aral sa atin. Bilang aral sa atin. Bilang aral sa atin. Yung mga nangyari sa kanila, na kapag nangyari ang ganito, ito ang kanilang magiging resulta. Kapag ikaw naging mabuti, tiyak, masaya ka. Bakit? Kasi ang gabay mo, ang guide mo, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang tagapaglikha, na kung saan siya ang higit na wala nang higit pa, na nakakaalam sa anumang bagay na ikabubuti natin. Saan natin matatagpuan ito? Sa banal na Quran. Dahil itong mga sinaunang mga propeta, mababasa natin sa banal na Quran, sino man ang hindi sumunod sa kanila ay napahamak. Sino man ang hindi sumunod sa kanila ay napariwara. Sino man ang hindi sumunod sa mga propeta ay dito pa lamang ay pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala bago pa sa kabilang buhay. Sweet. Pinarusahan ng Allah ang mga sinaunang mga tao na hindi sumunod sa mga propeta at mga sugo ng Allah. Saan natin matatagpuan ito, mga kapatid? Anong parusang meron? Matatagpuan po natin ito sa banal na Quran. At nakikita natin kung paano pinahamak, paano pinarusahan ng Allah ang mga hindi sumunod sa mga propeta, katulad ng mga hindi sumunod sa panahon ni Noah. Kung paano dumating ang dilubyo. At namatay silang lahat maliban dun sa sumakay sa arko ni Noah. Katulad ng panahon ni Ad. Tinamaan sila ng napakalakas na hangin, sa napakalamig na panahon, malakas na hangin na malamig, at nangamatay silang lahat. Natabunan sila ng buhangin at alikabok. Samantalang itong mga tao na ito, mga malakas. Ang kanilang mga gusali, ang mga tahanan ay mga matatag, mga matitibay. Ganon din sa panahon ni Saleh. Kung paano sila pinarusahan ng Allah sa pamagitan ng malakas na tinig, na nangabingi silang lahat at namatay silang lahat. At ganon din sa panahon ng Sodom at Gomorrah, nabanggit sa banal na Quran ng maraming beses. Kung paano pinarasan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kalakihan na imbis ang kanilang pagnanasa ay sa kanilang mga asawa ng mga kababaihan, ay napunta sa kapon nilang kalakihan, lalaki sa lalaki.
Ang tawag doon mga Sodom at Gomora. Kung paano sila pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ayon sa paglalarawan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung isa sa pakpak ni Jibril alayhi salam, napakalapad, napakalawak, ay sinandok na ng pagsandok na ganyan doon sa lugar nila, itinaas sa taas, pinakita sa mga anghel sa kalangitan, pagkatapos binagsak sila, ibinalik sa kabila. Kaya hanggang ngayon, yung kalupaan sa Sodom at Gomora ay baliktad. Kung paano sila pinarusahan, yung pagnanasa ng mga kalakihan, kanilang pagnanasa ay sa kapwa nilang lalaki, yung mga kaumulot, nasa banal na Quran. Ibig sabihin, itong mga ito nilabas sa banal na Quran para magkaroon tayo ng aral. Kung paano sinunog, ganoon din malakas na tinig at saka apoy ang kaum Shuaib ng kanilang namang kasalanan ay pandadaya. Pandadaya sa sukat, pandadaya sa timbang, sa negosyo. Kaya huwag kayong magtaka kung nasunugan ng mga mandadaya sa negosyo. Kasi minsan ganun ang pinaparusa ng Allah sa mga mandadaya, manluluko sa timbang, manluluko sa sukat, sa mga nagninegosyo ay pinaparusa ng Allah ng gano'n. Kung hindi man tinamaan ng hangin o apoy ang kanilang mga pananim, ang kanilang mga negosyo, ay sa ibang parusa ng Allah. Pero ang mahalaga, pinarusahan sila at ang kilala sa banal na Quran na banggit yung mga kaum Shuaib. At kung paano pinarusahan ng Allah si Pero, na nalunod sa Red Sea, sa Arabia, nung tinawid niyang Red Sea, ay doon sa kalagitnaan ng karagatan, ay bumalik sa normal na sitwasyon ng Red Sea at namatay ang lahat ng sundalo ni Firaun, kasama si Firaun. At ayon sa kwento, ang bilang ng sundalo ni Firaun ay 1,000,000. Allahu Akbar. At nabanggit sa banal na Quran sa surat Yunus, na nung sabi na Allah sa banal na Quran, falamma adrakahu al-gharaq, nung malulunod na si Firaun, sumigaw siya. Sabi na, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Ngayon, naniniwala na ako na walang dapat sabahin kundi Diyos na sinasamba ng mga angkan ng Israel at ako ngayon ay Muslim na. Nabanggit na surat Yunus. Surah 10, ayah number 91. Allahu Akbar. Kaya lahat ng mga ito mga kapatid ay matatagpuan natin sa banal na Quran. Allahu Akbar. Kung paano hinamak ng Allah ang mga hindi sumunod sa mga propeta. At nandito rin sa banal na Quran, at ito ang pinakapaksa natin, nandito yung mga paglilinaw, paglalarawan sa mga himala ng Allah subhanahu wa ta'ala na nabanggit sa banal na Quran. At kung paano ang nilikha ng Allah ay walang kapantay. Sigurado, walang pag-aalinlangan. Ang mga nilikha ng Allah ay higit sa anumang nilikha ng tao. Hindi pwedeng uubra ang nilikha ng tao sa anuman ang nilikha ng Allah dahil ang Allah ang lumikha. Ang tagapaglikha siya ang tunay. Allahu Akbar. Sa atin, makikita yung mga himala natin. Sa ito ipapaliwanag natin mga kapatid. Sa banal na Quran, kumpleto. Ha? Kumpleto. Allahu Akbar. Dito natin makikita mga kapatid kung ano ang original ng tao. Saan tayo nagmula bilang tao? Na mapagmataas, mapagmalaki, mapagmayabang. Dahil sa kanyang talino, dahil sa kanyang itsura, dahil sa kanyang lakas, dahil sa kanyang kapangyarihan. Na ganito lang tayo kalit, mas makapangyarihan ng tao sa hayop, kahit gaano kalaki. Yung mga nagmamayabang, na nagmamalaki, saan tayo nanggaling lahat? Sino magpapaliwanag sa atin kung saan tayo nanggaling mga kapatid? Ang banal na Quran. Kung paano tayo nabuo bilang tao. Allahu Akbar. At nandito rin mga kapatid, ang kapaliwanagan sa tamang paninindigan. Tamang paniniwala. Nasa banal na Quran pa rin. Nasa banal na Quran pa rin.
tamang panindigan, tamang paniniwala. Allahu Akbar. Na kung saan, kapag napasok ang ating malinis, dalisay na puso ng tamang panindigan na ito, doon tayo lalakas, doon tayo mapanatag. Doon tayo magkaroon ng kapanatagan, kasiyahan sa ating sarili. Yun ang tinatawag na ating panindigan. Saan natin matutagpuan ito, mga kapatid, sa Banal na Quran? Dito rin natin matagpuan ng batas. Ang batas na kung saan, yun ang pinaka tamang sistema na susundin ng tao ay nasa batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na tinatawag na Banal na Quran, na kung saan ihinahayag ng batas na ito kung ano yung dapat natin gawin, ano yung hindi natin dapat gawin, alin ang tama, alin ang mali, malinaw ng paninindigan. Dito rin, mga kapatid, natatagpuan natin sa Banal na Quran ang ano ang patutunguhan ng mga tao pagkatapos nila dito sa daigdig, saan sila patutungo. Ipagpatuloy po natin, mga kapatid. Diyan lang muna kayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang bawat isa sa atin ay naghahangad ng magkaroon ng benepisyo dito pa lang sa mundong ibabaw, lalong-lalo na sa araw ng paghuhukom. Sa tindi ng panahon at sitwasyon sa araw ng paghuhukom, ang bawat isa talaga ay maghahangad na mayroon siyang benepisyo na makuha. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yaqulu Allahu jalla jalaluhu yawmal qiyamah, أين المتحابون في جلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. Sa pinakamalapit nitong kahulugan, hahanapin ni Allah subhanahu wa ta'ala, sasabihin niya sa araw ng paghuhukom, asaan ang mga taong nagmahalan sa aking kadakilaan? Sa araw na ito ay papasilungin ko sila sa aking silong at walang ibang silong maliban sa aking silong. At yan ang benepisyo, isa sa benepisyo na makakamit ng taong nananampalataya sa kadakilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kondisyon kung paano makuha itong benepisyo na ito sa situation na napakahirap sa panahon ng araw ng paghuhukom. Ano itong benepisyo na ito? Paano ito makuha? Pagmamahalan sa kadakilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Minamahal mo ang iyong kapatid sa pananampalatayang Islam for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, para sa kadakilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo siya minamahal upang makakuha ka ng benepisyo. Hindi mo siya minamahal upang makuha mo o mabalik sa iyo ang interes ng iyong pagmamahal. Hindi mo siya minamahal upang sa ganon ay masuklian niya yung pagmamahal na iyon na pinapapil mo, pinaparamdam mo para sa kanya. Yan ang pagmamahal na totoo sa kadakilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Hadisul Kursi, sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, Qala Allah jalla jalaluh, Al-mutahabbuna fi jalali, lahum manabirun min nurin,
yugbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Ang mga taong nagmahalan sa kadakilaan ko, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay mayroon silang mga mimbar. Meron silang mimbar. Alam natin yung mimbar, yung na doon nakatayo yung taong nagkhutbah, yung khatib sa araw Jum'ah. Mayroong mga mimbar. Ang mga taong nagmahalan sa kadakilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagawa sa liwanag. Hindi ito gawa sa kahoy, hindi ito gawa sa metal, hindi ito gawa sa ginto, bagkus gawa ito sa liwanag na mismo si Allah subhanahu wa ta'ala ang magbibigay. Yugbituhumun nabiyyuna wasyuhada. At ito ay kinaiingitan ng mga propeta at mga syuhada, ang mga taong mga syahid na matay sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang privilege, benepisyo na ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang ito sa mga benepisyo na ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. At tayo mga Muslim, kung gusto natin makamit itong privilege at benepisyo na ito na ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala, mahalin natin ang ating kapatid ng pagmamahal para kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi para sa makamunong bagay. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong kapatid sa pananampalatayang Islam, Qaradawi bin Salik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, dito rin natin matatagpuan sa banal na Quran ang detalyadong pagpapaliwanag kung ano ang patutungo natin sa kabilang buhay. Now, which is, wala tayong matatagpuan ng tamang paliwanag patungkol sa kabilang buhay kundi sa banal na Quran o sa hadis lamang. Baka isa lang pakukunan natin. Kung hindi Quran, ay hadis. Kung baka sa ano man ang patungkol sa kabilang buhay, mga kapatid, lalo na tayong mga nagpapaliwanag ng Islam, wala tayong karapatan na mag-imbento. Kung ano ang nilalaman ng banal na Quran patungkol sa ating patutunguhan sa kabilang buhay, ano ang meron sa kabilang buhay, ano ang paraiso, ano ang impyerno, sino ang naroroon, sino ang tagasilbi sa mga nasa paraiso, sino man yung mga sundalo ng Allah na nasa impyerno, lahat na ito ay matatagpuan natin sa banal na Quran. At dinagdagan ni Prophet Muhammad SAW, nilinaw niya ang pagpapaliwanag nito sa kanyang hadis. Kaya, ano yung pinakahamak? Pinakahamak, pinakamasama, pinakamasaklap. Ano yung kagimbal-gimbal na parusa ng Allah sa mga hindi sumusunod ay nandito rin sa banal na Quran, mga kapatid. Kagimbal-gimbal na parusa ng Allah sa mga hindi sumunod sa banal na Quran, hindi sumunod sa propeta, ay nandito rin sa banal na Quran. Nandito sa banal na Quran, mga kapatid. Kaya kumpleto ang banal na Quran na kung saan ipinapaliwanag din sa atin kung gaano kaganda ang paraiso. Kung gaano kaganda ang Jannatul Firdaus sa kabilang buhay, ay nilino rin sa atin ng banal na Quran. Nandito rin sa banal na Quran, mga kapatid. Tinatawag na shifa'un lima fis sudur. Gamot, lunas sa anumang sakit sa ating mga kalooban, sa ating mga puso. Sa banal na Quran din ng lunas. Ang totoo, mga kapatid, nung sinabi sa banal na Quran na shifa'un lima fis sudur, gamot sa anuman ng nasa ilalim ng dibdib ng kalooban ng mga tao. Totoo talaga, mga kapatid. Totoo talaga. Naintindihan mo man ang kahulugan ng Arabic ng banal na Quran o hindi, talagang siya gamot. Gamot, mga kapatid. 100%, walang pag-aalinlangan. Shifa'ul lima fis sudur. Allahu Akbar. Kung ikaw may pag-aalinlangan, sa ano man na nangyayari sa iyong buhay, basahin mo ang Quran.
Kung ikaw may problema, merong suliranin, merong mga gumugulo sa kaisipan, hindi ka makatulog, hindi ka mapakali, dahil sa dami ng iyong problema, basahin mo ang Quran. Bumalik ka sa Quran. Allahu Akbar. Meron lang ako ikukwento sa pangyari ito patungkol sa pagbabasa ng Quran, mga kapatid. Na, kumbaga sa ano, solusyon sa problema. Merong isang mag-asawa. Merong isang mag-asawa. Itong mag-asawa na ito, ay sinubok sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi sila nagkaanak. Matagal na panahon, wala silang anak. Hanggat sa sila ay nagkaanak. Allahu Akbar. Sabihin, pagkatapos ng mahabang panahon, nagkaroon sila ng anak. Siyempre, napakagandang pangyari sa kanilang buhay. Pagkatapos ng mga kapatid, nagkaroon ng matinding sakit yung bata. Kanilang anak. Nagkasakit ng matinding sakit. Noong nagkaroon ng matinding sakit, noong napunta sila sa ospital, sabi ng doktor, ang natira na lang sa anak niyo, ang awa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin, 99.99, hindi na makakasurvive yung bata. Allahu Akbar. Ang naging matatag doon sa dalawang mag-asawa, yung nanay ng bata. Doon sa malapit doon sa kung saan na-confine sa ospital yung kanilang anak, siguro malapit sa sa operating room. Sa operating room, malapit doon yung salahan. Meron kasi sa mga lugar ng mga Muslim. Baka sa Saudi Arabia nangyari kasi ito nanggaling sa isang tamang source na balita. Pagkatapos nun, yung babae, habang ano man ang ginagawa nung operahan niya at yung anak nila, nandun lang siya sa kung saan yung salahan, nagsasala, nagdarasal yung mga kababaihan doon sa ospital. Doon siya nagbabasa ng Quran. Pagkatapos nun, kapag may pagkakataon na pwede lang tanungin ng mga doktor, mga nurse, kumusta ang anak nila, and minsan sabay sila mag-asawa, magtatanong sa doktor, kumusta na yung anak namin? Sabi ng doktor, napakalit, halos wala ng pag-asa. Ang bibig kasi sabihin mo ba ay, Ash-Shafi huwallah. Sabi niya, ang nagpapagaling ng sakit, walang iba kundi ang Allah. Yun ang kanyang panindigan at babalik naman siya doon sulok. Magbabasa naman siya ng Quran. Walang ginawa kundi magbasa ng Quran, magbasa ng Quran, magbasa ng Quran. Allahu Akbar. Yung pinakahuling pagtungo nilang mag-asawa sa doktor. Doktor, kumusta na yung anak namin? Sabi ng anak nila, sabi ng doktor. Allahu Akbar, sabi niya. Mapalad kayo. Sabi niya, anong mapalad? Sabi niya, himalang nangyari. Gumaling yung anak niyo sa paano paraan? Allahu alam. Ang lang nakakaalam, hindi namin alam. Basta bigla na lang nagbago yung sitwasyon. Kumbaga sa umikot ng 180 degrees yung pangyari. Gumaling yung bata. Ginamot ng banal na Quran yung puso ng nanay, ginamot ng banal na Quran ng puso ng ina, na nagdadalamhati, kumbaga saan nadudurog sa kanyang lungkot sa nangyari sa kanyang anak, ay ginamot ng banal na Quran una-una sa kanyang pagbabasa ng Quran, at ginamot din yung kanilang anak at gumaling. Allahu Akbar. Sabi ng nagkwento, sabi na huling pagkakataon na nakita ko yung mag-asawa, hila-hila ng kanilang anak, at meron na silang pangalawang anak. Allahu Akbar. Yun yung panindigan, sinabi ko kanina, mga kapatid, matatagpuan natin sa mga Quran ng tamang panindigan, kumpleto panindigan, matatag na panindigan. Yung kapatid natin na babae na yun, Arabiana siya eh.
Baka nakuha nila ang tamang panindigan. At the same time, alam din niya ang cure, yung pagpapagaling ng sakit ay nandun sa banal na Quran eh. Basta magiging ano ka lang, magiging tapat ka lang, magiging sincere ka lang. Allahu Akbar. Kaya, shifa'ul lima fis sudur. Kaya, kahit yung sabihin natin bulag. Di ba, sa maraming mga Muslim na mga bulag na nagiging maganda ang kanilang buhay. Actually, marami akong nakita. Personal na nakita ko o yung nakita ko sa mga video na paliwanag doon sa mga bulag. Nakilala sila dahil sa banal na Quran. Naisaulo ng Quran, naintindihan ng Quran, nagpapaliwanag sila patungkol sa Quran. Bata, matanda. Allahu Akbar. Yun yung himala pinapakita ng Quran. So, dun sa tao na nilikha ng Allah na bulag ay nagiging nakilala dahil sa kanyang pagsaulo ng Quran, nakilala dahil sa kanyang pag-intindi ng Quran, at naiba siya sa pangkaraniwang tao, pero siya ay bulag. Allahu Akbar. Kaya nung sabi ng Allah sa banal na Quran, Suratul Isra, yung binigkas natin kanina, Suratul Isra, Surah 17, tama ba ako? Surah 17 ng banal na Quran, at saka aya na 82, sabi ng Allah, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. Ipinahayag namin sa banal na Quran ang bagay na gamot. Nasa banal na Quran, bagay na gamot, shifa'ul lima fis sudur. Shifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Ito yung unang aya, mga kapatid. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Pagpapagaling sa sakit, anumang suliranin, at awa sa mga mananampalataya. Awa at pagmamahal ng Allah sa mga mananampalataya. Ito yung kwento ko kanina, na nasa banal na Quran, وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Samantalang yung mga ligaw ng mga tao ay padagdag ng padagdag ang kanilang pagkatalo. Padagdag na padagdag ang kanilang pagkatalo kapag hindi sila naniwala sa Quran. Allah. Padagdag ng padagdag ang kanilang pagkatalo. Sabi ni Ibn Kathir sa tafsir ng mga aya na ito, sabi niya, Yaqulullahu ta'ala mukhbiran an kitabihi alladhi anzala ala rasulih. Sabihin, ang Allah ay nagsasabi, nagpapaliwanag patungkol sa banal na Quran na ipinahayag na sa kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-Quran, ito ay banal na Quran, la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi. Kailanman ay hindi ito mapapasok ng anumang walang kabuluhan, anuman ng hindi totoo, anuman ng kasinungalingan ay hindi maaring may halo sa banal na Quran. Sa harap man, wala min khalfi. Sabihin, lantaran man, ano yung sabihin nun? Lantaran man siya, o pailalim sa likod, ay hindi maari. Hindi maaaring masisira ang banal na Quran. Harap-harapan man o pailalim o nasa likod na pamaraan, ibig sabihin, hindi lantaran ay hindi pwede mangyari. Allahu Akbar. Tanzilu min hakimin hamid. Ang banal na Quran ay ipinahayag mula sa Allah na pinakamagaling, pinakamarunong. Pinakamarunong sa kanyang kaalaman, at siya'y hamid, pinupuri. Ano yung sabihin ng pinupuri ang Allah subhanahu wa ta'ala? Sabihin ng pinupuri, mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinupuri ng lahat ng kanyang mga nilikha. Pinapasalamatan ng lahat ng kanyang nilikha. Ibig sabihin, kahit ang lahat ng tao hindi magpasalamat sa Allah, pero mas maraming nilikha ang Allah na nakakakilala sa Allah at nagpapasalamat sa Allah. Kaya tinatawag siyang hamid, pinupuri.
pinupuri, ginagalang, sinasamba ng mga kanyang nilikha, kasama na doon ng tao. Magbibigay lang ako ng halimbawa doon sa Hakimun Hamid, pinupuri. Isa sa mga magaling na nakakaintindi ng pagpuri at pagsamba sa Allah, isang napakalit na nilikha ng Allah, ang tinatawag na langgam. Ang tinatawag na langgam ay isa sa pinakapangunahing nilikha ng Allah na marunong sumamba, pumuri, magpasalamat, tatanaw ng utang na loob sa Allah subhanahu wa ta'ala at kilala nila ang Allah. Kilala nila ang Allah. Merong kwento, ikukwento ko lang dito sa bagay ng mga kapatid, panahon ni Sulaiman alayhisalam. Si Solomon alayhisalam, anak ni Daud alayhisalam, anak ni David. Nagkaroon ng tagtuyo. Sabihin yung walang tubig, walang ulan. Siyempre, tagutom. Pag tagtuyo, tagutom din. Kaya sabi, tagtuyo, tagutom. Tagutom. Ay, kailangan lang pumunta sa malawak na open air para magdasal, humingi ng ulan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Habang sila ay papunta doon sa lugar na doon yung malawak na lugar na sabihin natin, doon sila magdarasal, deserto, ano man, para humingi ng ulan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Biglang nagbago ang isip ni Sulaiman alayhis salam. Sabi niya sa mga tao, "Oh, aking sambayanan, bumalik na tayo sa pinanggalingan natin." Sabi ng mga tao, "Oh, propeta ng Allah, bakit tayo uuwi? Hindi pa tayo nakapagdasal." Sabi niya, hindi na kailangan. Bakit? Hindi na kailangan. Sabi niya, nakita ko yung langgam na nakatihaya. Langgam Langgam. Isang langgam lang. Nakita ko, sabi niya, yung langgam na nakatihaya na nanghingi ng ulan para sa atin lahat. Kaya sabi niya, alam ko na dininig na ng Allah ang panalangin ng langgam. Hindi natin kailangan manalangin. Kaya tama nga. Dininig ng Allah ang panalangin ng isang langgam, umulan at bumalik ang kabuhayan sa sambayanan ni Sulaiman alayhis salam. Allahu Akbar. Langgam, mga kapatid? Opo, langgam. Kaya kahit maliit lang langgam, kung mas mabuti siya kaysa atin, ay mas lamang siya kaysa atin. Maraming salamat, mga kapatid. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.